doble yung kita ng mga magsasaka. Ito nga rin yung nagbibigay din sa goal ng isang bagong Pilipinas. Ang sabi ng Pangulo, walang Pilipinong magugutom sa ilalim ng bagong Pilipinas. Kaya naman, laking Nagpupundar po kasi tayo para sa kinabukasan. We are not building only for today. We are building also for tomorrow. Sa patuloy na pagtataguyod ng bagong Pilipinas, tinitiyak ng administrasyon na walang sektor ang may iwan. Kabilang dito ang sektor ng pangisdaan na patuloy na pinalalakas bilang haligi ng ating pambansang seguridad sa pagkain. Ngayong araw, matutunghayan natin ng bunga ng modernong infrastruktura at mga programang nagbibigay lakas sa ating mga pangunahing sektor. Ngayon naman ang Pangulo kasama pa rin ang ilang mga government officials magsasagawa ng inspection of intervention for farmers and fisher folks sa Department of Agriculture Region 6 dito sa labas ng New Market Hall sa Quayside. Sir, ano ba yung mga ipamimigay ngayon ni Pangulo Marcos Jr. sa ating mga fisher folk and farmers? Ayan, so ito ngayon nakikita natin sa screen ay yung tinatawag na village type rice meal. So itong village type rice meal ay ginagamit para gilingin yung ating mga palay para maging bigas. At village type siya, so pwedeng magamit sa mga komunidad. So mapapansin natin, medyo space saving siya. Perfect para sa mga komunidad na maliliit. Kanina nakipanayam din kami sa ilang mga magsasaka. Malaking tulong daw itong mga equipment na binibigay ng Department of Agriculture at ng PhilMec at ng BIFAR sa kanila dahil mas napapadali. Bukod sa napapadali at doble yung kita ng mga magsasaka. Ito nga rin yung nagbibigay din sa goal ng isang bagong Pilipinas. Ang sabi ng Pangulo, walang Pilipinong magugutom sa ilalim ng bagong Pilipinas. Kaya naman, laking pasasalamat ng ating mga beneficiaries, mga farmer beneficiaries, mga cooperatives sa mga equipment o machineries na binibigay ng ating pamahalaan para sa kanila. Ayan. Ito ay patunay na talagang may ginagawa ang ating pamahalaan para suportahan ang ating mga farmers at fisher folk kahit nasaan man sila. Ito ngayon yung parang color blue ay yung tinatawag na cornmeal. So itong cornmeal yung parang ginagamit na panggiling ng mais para maging jeans or harina. So sir, ilang cornmeal yung nakikita natin ngayon dyan na ipamimigay na pinamigay ng Department of Agriculture sa ating ito mga... ay may apat tayo na cornmeals na nandito sa ating intervention ngayon. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan si President Marcos Jr. sa isa sa mga cooperatives, sa isa sa mga miyembro ng cooperatives na tumanggap ng cornmeal ngayon dito sa makasaysayang event dito sa Iloilo City. Nakakatuwang makita na very happy yung ating mga beneficiaries na nakatanggap nitong mga farming interventions mula sa Department of Agriculture. At kanina nga sir, nakatanggap din ng ilan ng sa ating mga farmer beneficiaries ng indemnity checks. Ito yung mula sa Philippine Crop Insurance Corporation bilang bahagi ng patuloy na pamamahagi ng tulong ng pamahalaan para sa mga magsasakang lubos na naapektuhan. Kasi nito mga nakaraan, sir, talagang tuloy, sunod-sunod yung pagbagyo, dulot ng matinding habagat, malakas na pag-ulan sa buong bansa. Kaya malaking tulong sa kanila yung mga financial assistance, yung mga insurance na hatid ng ating pamahalaan upang sa ganyan mabilis silang makabangon dun sa pagkalugi na dulot ng pagbaha. Tama ka dyan, Miss Finn. So ngayon, ang nakikita natin sa screen, ito yung rice precision feeder mula sa DA PhilMec. So ito namang rice precision seeder, ito yung machine na nagtatanim ng palay ng pantay-pantay, kaya siya precise. Kung makita nyo yung parang may instrument or sa likod parang pantay-pantay siya, para at least yun nga, precise yung pagtatanim natin ng butil. At tama din ang lalim. Ayan. Saka sir, bilang bahagi rin ng goal ng isang bagong Pilipinas para sa ating mga magsasaka, sa ating sektor ng agrikultura, talagang binabantayan ng Pangulo yung patuloy na pag-unlad ng sektor ng agrikultura, yung kanilang benta ay hindi sila malugi, and of course, makakain ng dekalidad na bigas yung ating mga kababayan. Yan ang mandato ng isang bagong Pilipinas, yung bigyang pansin, hindi lamang ang mga
magsasaka, kundi na rin yung mga consumer. Tama ka dyan, Pin. And hopefully, ngayon nakikita natin yung mga bagong machinery. Sana tumaas ang ating produksyon at supply ng mga Kasalukuyan pa rin si President Marcos Jr. na ini-inspeksyon yung mga farmer interventions na nandyan ngayon na hatid ng PhilMec, Department of Agriculture at ng BIFAR. Ayan, so kasalukuyan naman na nakita ng ating Pangulo yung four-wheel tractor. Napakalaking instrumento. No? So itong four-wheel tractor, syempre malaking traktora siya na ginagamit na pagbungkal at paghanda sa lupa, no, bago magtanim. So talagang para ready ang ating mga magsasaka agad na magtanim. At saka kanina nakapanayam namin yung isa sa mga presidente ng asosasyon ng mga farmers. Sabi nila napakalaking tulong ng mga four-wheel tractor kasi syempre sa init ng panahon din kung minsan nahirapan sila magtanim at talagang nabibilad sila sa araw. So ito sa pamamagitan ng mga malalaking equipment na ito, ng mga four-wheel tractor na hatid ng pamahalaan, mas makatutulong ito para mas mapabilis at hindi na sila mahirapan sa pagtatanim. So talagang kanina talagang may naiiyak pa sa pagpapasalamat ng isa sa mga magsasaka natin. Talagang malaking bahagi sila ng ating ekonomiya dahil sila ang naghahatid sa atin ng kanin sa pagkainan. Lalo na tayo mga Pilipino, no? Mahilig tayo sa kanin. Only rice. Only rice. Yan yung kaninang nabanggit mo, Miss Pin, yung nakatanggap ng mga indemnity checks ngayon ay na-meet na ng ating Pangulo. So again, itong mga indemnity checks ay mula sa Philippine Crop Insurance Corporation or PCIC. So ito ay bilang bahagi ng kanilang pamahagi ng mga tulong ng pamahalaan para, sabi mo nga kanina, may mga nagdaang bagyo, at least natutulungan talaga natin sila. Saka sabi nila, malaking bagay talaga para sa kanila yon dahil nararamdaman nila na hindi sila iniiwanan ng pamahalaan. Tama. Kasi syempre hindi biro yung mga nagdaang bagyo, talagang sunod-sunod yun eh. Marami rin ang nagbaha, maraming tanim na nalugi, maraming isda ang talagang nahirapang talagang nalugi rin yung mga pangisdaan, no? Tsaka yung mga sakahan. Kaya ngayon ito ang ginagawa ng ating Pangulo. Tinitignan niya ang kalalagayan ng ating mga magsasaka, ng mga mangingisda upang sa gayon malaman niya yung mga pangangailangan ng ating mga magsasaka at mangingisda. Kaya naman sa tulong ng Philippine Crop Insurance Corporation, nandito po ang pamahalaan upang bigyan ng insurance or yung assistance ng para sa mga naluging pagtatanim, naluging tanim ng mga magsasaka natin, no? At magandang naririnig diretso ng Pangulo mula sa beneficiaries kung ano pa talaga yung mga kailangan nila, which just proves na talagang nakikinig ang ating Pangulo, no? Kahit nasaan ka man. Tama. Kahit nasa pinakamalalayong lugar ka, yan ang mandato ng bagong Pilipinas. Walang may iwan, walang magugutom. Yan naman ang parating sinasabi ng ating mahal na Pangulo, no? Sa bagong Pilipinas, walang may iwan at merong inklusibong pagbabago. Kaya ito yon, ito yung simula ng pagbabago sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Ayan po, kasalukuyan po nga nakikisalamuha ng ating mahal na Pangulo sa ating mga farmers at sa mga beneficiaries ng indemnity checks na mula sa PCIC or Philippine Crop Insurance Corporation. Napaka-timely lang din, no sir, nung pag-inaugurate natin ng rehabilitated Iloilo Fishport Complex kasi this is your 49th founding anniversary rin, no sir? Tama. This is the 49th anniversary of PFDA. And syempre, what better way to celebrate the anniversary than to inaugurate yung isa nga sa mga pinakamalalaking fishport namin dito sa buong Pilipinas, itong Iloilo Fishport Complex. Sir, ano na yung pinamimigay ngayon ni President? Ano na yung, okay, ito yung mga malalaking
Ito yung tinatawag na rice combine harvester. So ito yung mga makina na sabay-sabay nag-aani at naghihiwalay ng mga butil sa dayami at nalilinis na rin nila yung palay in the process. So ito ay merong 10 units na ibibigay. Itong mga nakikita nating farm machineries ay bahagi ng tulong mula sa Department of Agriculture Region 6, Western Visayas para sa mga magsasaka at mangingisda na may halagang higit 37 million para sa interventions ng ating mga magsasaka at mangingisda. Kabilang dito ang mga 4-wheel drive tractor, Ford chopper, hammer mill, rice combine harvester, corn mill, corn sheller, at yung mga fiberglass boats para sa ating mga magsasaka. Oo. Mamaya ay madadaanan din ng ating presidente yung mga fiberglass boats. Siguro makwento ko lang din, Miss Gab, no? Itong area na kinatatayuan ng ating presidente, yung tinatawag na Quayside. So dati, dito sa Iloilo Fishport Complex, yung Quayside ay, yung market hall ay dikit na sa shore. So ngayon, dito sa rehabilitated and improved Iloilo Fishport Complex, pinatayo natin itong market hall na medyo naka-raise, naka-elevate, at least naiiwasan na yung pagbabaha sa loob ng ating mga market hall. Yung kanina yung temporary na market hall, no, sir? Oo. Talagang mababa yung flooring. Talagang pinapasok ng tubig. So, Oo. So, yung temporary market hall, yun nga, nabanggit ko nga, medyo maliit na siya dahil tumataas ang ating unloading ng mga isda dito sa Iloilo. Medyo siksikan na. Kaya ngayon ay nagpatayo na tayo ng mas malaki, mas improved na market hall dito sa Iloilo Fishport Complex. So kanina nadaanan ng ating presidente yung corn sheller at hammer mill at forage chopper. At ngayon naman nakita ng ating presidente yung nabanggit mong fiberglass